Hindi pa rin ramdam ng mga Pinoy ang ipinagmamalaking pagbaba ng krimen sa bansa. Anila, mas dumami pang araw ngayon ang nagaganap na krimen kumpara noong nakaraang administrasyon. May panawagan din sila sa susunod na PNP chief. Alamin natin ang detalye ng balita sa pagtutok ni Paul Montibon. Ito si Aling Nida. Matagal nang nagtitinda ng mga kakanin at tusok-tusok sa isang pwesto sa Quezon City. Kung dati anya, wala siyang problema sa kanyang seguridad kahit inaabot siya ng madaling araw sa pagbabantay sa maliit na negosyo. Ngunit ngayon, kahit maliit na kita, kailangan niyang magsara ng maaga at iwasan ang paglabas ng 10 oras ng gabi dahil sa dami ng mga naglipa ng adik at masasamang loob sa paligid. Para sa akin, sir, hindi po. Dahil? Kasi base na rin po sa social media at sa TV, marami pong mga nangyayaring krimen. Para sa akin lang po yun, ha. Para sa akin, hindi safety yung panahon ngayon. Hindi po katulad nung nakaraang, alam na natin yon, na medyo may takot yung mga taong, yung mga masasamaan loob. Ngayon po kasi parang, hindi po sila nasisindak ngayon sa namumuno sa atin. Pero siguro naman po kung bibigyan ng kumbaga, example na meron talagang paparusahan, baka sakali po. Habang si Aling Nika naman may kaparehong saloobin sa pamahalaan, tila wala na raw takot ang mga kriminal sa panahon ngayon. Ligtas ka sa panahon natin? Hindi po. Bakit? Kasi mas lalong dumami yung ano ngayon snatcher, mamamatay tao. Dumami yung mga ngayon, krimen tulad ng yung nangyari doon sa Joyride. Diba yung sinaksak? Kaya hindi tayo safe ngayon. Nakakatakot. Ang dalawa hindi napigilang ikumpara ang panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung saan maayos, payapa at disiplinado ang mga tao. Kung may mga masasamang loob man nila, bibihira lang dahil sa takot ng mga ito sa matapang na pamumuno ni Duterte. Tulad namin, ganito yung hanap buhay namin dito sa labas. Kaya hindi na kami nagpapabot ng gabi. Kasi uso ngayon yung mga mga saksak gang. Pero Noon hindi. Kahit na, example natin yung sa Tondo, Manila. Sabi ng mga doon, mga nagkakarne sa palengke, noon, pwede kang, kahit nakaalas ka, pwede kang maglakad. Pwede mo suotin. Kasi wala nang krimen sa paligid. Baga, nangingilag yung mga kapwa natin Pilipino. Ngayon, hindi na pwede. Kasi pag nagsuot ka ngayon ng alahas, sigurado mamaya mahahablot na. Nananawagan din si Aling Nida at Aling Nika sa pambansang pulisya, lalo na ngayong malapit nang magpalit ang kanilang liderato. Kung sino man po yung upo na bago ngayon, paigtingin po yung seguridad sa mamamayan. Kasi para sa akin lang po, hindi po safety ngayon na naglalakad sa lansangan sa 10 oras ng gabi. Kasi nakikita mo sa paligid, ang daming gumagala na mga, alam mo na yun kung ano ibig kong sabihin. Yun po para sa akin yun po. Nauna nang ipinaalala ng DILG na hindi dapat ang mga datos o numero ng PNP ang basihan ng pagsasabing ligtas ang publiko. Ang tunay na sukatan ayon sa kanila ay ang pakiramdam ng mga mamamayan kung sila ba ay ligtas sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Mula nung umupo itong gobyerno na to, walang nangyayari. Mas lalong lumala ang drugs. Nung si Duterte, totoo lang, ayoko kay Duterte. Pero binasihan ko yung panahon ni Duterte at saka panahon ngayon, mas okay pa si Duterte. Tama lang yan na sinasabing patayin ang mga adik. Totoo kasi wala silang naidudulot na maganda sa atin lalo na sa mga may bisyo na hindi naman nila kaya, tapos bastos pa sa mga pamilya nila, hindi sila marunong rumispeto ng mga kapwa nila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.